Hindi tayo naka-throttle. Pero nagagalit pa rin yung makina. Ito yung sinasabi ko na nag-i-stack up siya dito. Hindi siya bumabalik dahil dito mga boss. Yun mga boss amo. So ito na po yung motor na ginagawa natin. So natapos na po natin yan. Yay! Right, good morning mga boss. So meron tayo ditong unit. Tingnan nyo yung problema ng unit natin dito. Nag-wild siya mga boss. So papakita ko sa inyo. Start natin. Yan. Sa unang start, okay naman yung kanyang minor. Pero pag nag-throttle tayo, hindi na tayo naka-throttle pero may ikot pa yung gulong. Yan, matagal siya bumalik. Tapos pag bumalik siya, nawawala yung minor niya. Namamatay yung motor. Ba, ayaw ano, go wild do, wild. Hindi tayo naka-throttle. Pero nagagalit pa rin yung makina. Ayun, 4,000 RPM siya. Yan yung ayusin natin ngayon mga boss. So problema kasi dyan, baka mamaya biglang mag-wild sa daan, madisgrasya yung may-ari. Kaya ang gagawin natin dito mga boss, una natin i-check dito pag ganito yung problema, yung kanyang panggilid. Kaya dito tayo magbubukas kasi i-check natin yung kanyang panggilid kung ano yung naging problema. So kadalasan dito is yung kanyang clutch lining. So kailangan nating i-lubricate yung kanyang clutch lining para gumanda yung balik ng mga lining doon sa pinaka bahay ng ating clutch lining. Dito yung banda. So bubuksan natin to para makita nyo. Kapag hindi natin nakuha doon, lilinisin naman natin yung carburetor. So yun lang yung dalawang bagay na gagawin natin. So buksan muna natin to. Na po natin yung crankcase. Di bali, nagkaroon na po tayo ng access dito sa kanyang CVT or sa kanyang panggilid. So gagawin lang naman natin dito is check nga natin yung kanyang clutch lining. Pero bago natin siya buksan, alisin muna natin tong pulley set, tapos paanda rin natin yung makina. Tignan natin kung magwa-wild pa rin siya kapag wala yung panggilid niya. So kapag nag-wild pa rin siya, nawala yung panggilid niya, possible na sa carburetor lang yung naging problema. Then pag hindi naman siya nag-wild, pwedeng dito talaga yung naging problema. So isa-isahin lang natin siya para sa mga nag-aaral, sa mga gustong matuto. So basic lang muna tayo. So yan mga boss, natanggal na natin yung mga CVT. Yan yung mga parts, mga panggilid niya, tinanggal na natin. So try muna natin paanda rin bago natin buksan yung pinaka lining niya. So ito yung sinasabi kong lining. Kaya kasi nag-weld yan mga boss, sobrang stock na ng mga lining natin dito sa pinaka housing niya. So ang nangyayari is hindi agad nakakabalik yung ating lining sa kanyang pwesto. So kaya ang nangyayari is nagwa-wild dahil ito nakabuka pa rin siya.
na dapat bumabalik agad yan. So pwede rin yung pinaka-spring, pwede rin yun kasi baka sobrang lambot na. Mamaya bubuksan natin yan. Pero ngayon try muna natin paandarin. So ito nakita ko rin pala may tagas na rin, no? Oil seal. So baka sabay na natin yan. Yan mga boss, so nakita natin na nawala na yung kanyang wild, pero nawawalan pa rin ng minor at minsan hindi pa rin stable yung kanyang idle. Yan. Yan, so hindi natin matono ng maayos dahil possible na barado rin yung ating karburador, kaya lilinisin na rin natin mamaya yan. Sasabay na natin yan para sigurado linis karburador tsaka yung lining. Buksan natin yung lining para sure box tayo, kasi ito palagay ko linisin na rin siya. Ito yung sinasabi ko na clutch lining. Alisin natin to, pati yung spring, then check natin yung play ng kanyang lining. So yan mga boss, nabaklas na po natin yung mga lining. Ito yung sinasabi ko na nag-i-stack up siya dito. Hindi siya bumabalik dahil dito mga boss, may mga kalawang na. Tapos kung mapapansin nyo, sobrang higpit niya kanina. Ito rin, may problema rin dito sa goma dahil sobrang higpit niya. Gagawin natin is i-lubricate lang natin ng kaunti yung mga goma niya para smooth na siya. Okay mga boss, so ito yung ating carburetor. So ginawa natin is nilinis po natin yan mga boss. Hinanginan po natin yan gamit yung compressor. Ayan, nilinis po natin. Ayan. Tapos may pinalitan pala tayong parts. Ito, nasira kasi yung kanyang parang butterfly niya. Ito, yan, na-damage yan kaya pinalitan natin yan mga boss. Ito yung pinalit natin. So di natin makakabit yung kable pag di natin pinalitan. Assemble muna natin, tapos ito pa pala, bubuhayin na natin to, then try na natin kung okay na. Mga boss, i-lubricate na natin yung mga goma. Konting-konting grasa lang, as in konting-konti lang. Yan, pwede na yan, konting-konti lang. Lahat lalagyan natin. Konti lang guys ha. May mga basher na naman dyan, naglalagay lang ng grasa dito sa goma. Yan.
as mga boss, pati ito lagyan din natin yung paglalagyan na ng ating konti lang din ha, ting konti lang, parang papadulasin lang natin siya, konting konti lang talaga. Yan, okay na yan. Tapos lalagay na natin yung mga lining. Siyempre punasan muna natin yung kamay natin, baka sabihin may grasa. Punasan. Okay na. Tapos i-assemble na natin siya. Yun. Ayos na. Spring mga boss, lagay natin mga boss. Nilinisan ko muna. So yan mga boss amo, na-assemble ko na nga po pala yung ating clutch lining kasama po yung torque drive. Pati po yung pulley set po natin, in-install na rin natin yan mga boss. So ngayon, i-assemble na natin lahat ng panggilid. Alright mga boss amo, so kung mapapansin nyo is maganda na nga yung kanyang idle speed, okay na rin yung kanyang throttle, sobrang accurate na, hindi na rin siya nagwa-wild at hindi na siya namamatay. So all goods na yan mga boss. Yun mga boss amo, so ito na po yung motor na ginagawa natin, so natapos na po natin yan. Then try na po natin ulit kung nagwa-wild pa po siya. So naka ano po yan, naka side stand po yan mga boss, yan. So kapag nag-weld po yan, pwede pong sumemplang yung motor or bumangga doon. So try po natin, start natin, naka side stand po yan mga boss. Start. And mga boss, one click, then stable yung kanyang minor. Medyo nanginginig lang yung yan. Pero yung minor niya mga boss, stable na, so hindi na siya namamatay. Hindi katulad kanina nung bago natin gawin, ang hirap talaga kunin yung minor niya. So nilinis natin yung card, inayos natin yung panggilid, chinek up natin, then nakita nga natin yung mga problema. Pati bola, nagpalit na rin pala tayo dyan. Yan mga boss, sobrang stable na yan. Ayos na ayos yung ating pagkatira dito. So test drive natin mga boss. Yan, hello mga boss amo. So test drive natin yung unit. Yan mga boss oh.
mga boss amo. Alright. Yan, maganda ng EXO mga boss. Goods na yung hatak. Hindi na makamatay. Then okay na yung kanyang menor. Yan mga boss amo. Like, share, subscribe. Thank you.